Ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ano yung habol mo? Bakit ka nandito? Nilalaban ko po yung pagpicture ng passbook ko na wala po akong kotsen. Doon po nagmula na na-depress po ako, na-hospital po ako kasi nasaktan po ako na yung taong natulungan ko, yun pala po yung sisira sa akin. Ngayon ko lang po nalaman talaga na ikinasal pala ako sa ibang tao. Hindi po talaga ako nakasal at hindi ko po kilala yan. Parang hindi siya sa akin naniniwala. Kaya daw po kami umalis sa trabaho, gawa ng marami daw po kami nakupit. Takbo po yung anak ko, nakita ko rin po sinantok po dito. Iyak na lang po ako kasi wala po magawa. Wala po magawa kasi kailangan namin kumita ng asawa ko. Ano sa panggatas ng anak namin? Kakaiba po ang ating mapapanood na Cayetano in Action ngayong gabi. For the first time, 3 payong kapatid po ang ating gagawin. Una na dito ay may kinalaman sa, maaaring sabihin natin, data privacy. Pero ang ugat talaga nito ay utang, pagiging magkakaibigan, na minsan hindi alam kung saan ang boundaries. Itong susunod na kaso na medyo mabigat. Yung kaibigan ko na naging boss ko, pagkatapos anak ko, pagkatapos saktan, kami naman po ang ginagawa ng intriga. Ito naman, sobrang interesting para sa akin. Kasi imagine na nagsama kayo ng partner mo ng ilang taon, tapos finally, pakakasalan ka. Tapos biglang malaman mo na kasal ka na pala sa iba na hindi mo alam. Well, yun ang kwento sa atin nung humihingi ng payo. Dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, marami tayong hinaharap na mga problema, mga struggles, mga alitan. Pero nagkakaisa kami lahat sa kasiyahan na nararamdaman sa pagpapasalamat sa mga taong ordinaryo pag tinignan mo, pero extraordinary ang kanilang nagagawa. Sa kaso na to, makikita po natin na yes, problema gamot, yes, problema po pera, pero more than that, people need a second family. Kaya excited ako makita nyo ang project ni Pastor Juni at ni Doktora. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi ay yung tanan. Ako po si Boy Abunda. Mga Mars! Meron kaming nasagap na kwento ngayon ni Nanay Manilyn. Nanay, hindi kasi, humihingi ng payo sa atin ngayon si Ate Aida. Dahil nagre-reklamo siya. Kasi yung passbook niya, pinictura ng walang paalam ni Zorena. Magkumari naman talaga sila. Tapos, sa lending company na kinabibilangan ni Ate Aida, kasama pa nga niya doon yung anak ni Ate Zorena. Co-borrowers. Good payers. So, good relationship. Kaya lang, dumating sa point na nade-delay yung payment ni Sam. And, naiipit ngayon si Ate Aida. Ang nangyari, yung next na utang niya, hindi na niya sinama si Sam. Ay, kaya naman. At, iyon ay ikinatampo ni Ate Zorena. Nanay, alam mo kung anong ginawa ni Ate Zorena para makagante? Kinuha niya yung passbook, di ko alam kung paano pinicturan niya. Nanay, ikaw nga! Eto na nga! Eto na nga! Yung Tisay, pinicturan, tapos pagkatapos picturan, pinakita kay Tisay, di nagalit. Ayun! Hindi! Si Tisay kasi, yung bagong
pinagkakautangan ni Ate Aida. So yung sinisiraan siya siguro para makaganti. Di ba sa passbook makikita natin yung mga records ng withdrawals, ng deposits, kaya malalaman natin kung may pera ba talaga o wala. Importante yun, O, tsaka diba? private. Pero teka, private kailangan na yun. natin ito hingi ng payo kay Kuya Alan at Ate Pia. Di ba, Tito Boy? Abay dapat dahil narito po makakasama natin sa Payong Kapatid si Aida na hihingi ng Payong Kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Narito po mga kapuso, si Aling Aida. Good evening po. Good evening. Good evening po. Good evening. Ano yung habol mo? Bakit ka nandito? Nilalaban ko po yung pag-picture ng passbook ko na wala po akong consent. Unang-una po, hindi po siya member doon, yung anak niya lang po. Masakit po doon, ipinasa pa po niya doon sa pinagkautangan po namin. Doon po nagmula na na-depress po ako, na-hospital po ako kasi nasaktan po ako na yung taong natulungan ko, yun pala po yung sisira sa akin. Dapat kung may utang man ako, utang ko yun. Huwag mo nang pakialaman. It's your right to privacy dahil ang passbook is personal. The Civil Code is very basic at sabi dito, every person shall respect the dignity, personality, privacy, and peace of mind of his neighbors and other persons. Privacy. So mukha bang nalabag? Nung kinuna, di ba? Yes, di ba? So sa Civil Code, may laban ka na doon. Kasi wala siyang pakialam sa passbook mo, kinunan pa ng picture, isinare. Ang privacy mo is na-violate. Under the Civil Code, you can go to court and you can ask for damages. Ang damages in this case is yung moral damages. Yung sabi mo nga, na-depress ka, sumama loob mo, napapahiya ka. Ano yung halaga nun sa'yo? Yun yung ilalaban mo doon. The lawyer will help you. But, sa Data Privacy Act, ang tanong is, liable ba siya doon? Kasi dito, may criminal penalty. Meron yan kulong and multa. Iba yan doon sa Civil Code. An act protecting individual personal information in information and communication systems in the government and in the private sector. So sabi ng batas na to, pinoproteksyonan niya ang private information sa information and communication systems in the government and in the private sector. So dun sa pamagat, ang pakiramdam ko at ng mga abogado ko, hindi yan pasok. Kasi yung ginawa sa'yo na kinuna ng picture, it's not in the private sector information system. Personal lang niyang ginawa yun eh. Yan din ang aking conclusion is because yung mga batas, dinidebate yan. Pag-bill pa yan. It's the late Senator Angara who was the author of this bill. And yung nasa vision niya is yung mga systems nga na nasa mga kumpanya, sa mga private sector at sa mga government. So kung may tao dyan na sa trabaho mo, hinahawakan mo yan, nagpa-process ka ng information, nag-record ka ng information, yun ang sakop. Ito naman, sa pagkakaintindi ko, hindi naman niya hawak yung passbook mo as part of her lending business or something. Di ba? Pinakialaman niya lang yung sa'yo, tama ba? Opo. Ang sinasabi naman ni Zorena ay maganda ang aking intensyon sa pagbibigay ko noong detalye mo kay Tisay. Wala akong intensyong siraan ka, gusto lang maintindihan ni Tisay kung bakit hindi ka nakakabayad sa kanya, samantala sa kanyang pagkakaalam ay nakakolekta ka na sa lending. Tama ba ang aking pagkadinig? Okay. Aminado ba si Zorena na siya nag-picture or dinideny niya? Dinideny niya po. Pero yung isang lender, sinasabi niya kay Zorena niya nakuha. Opo. Si Tisay ang nagsabi. Opo, pinakita niya po mismo sa akin. Okay. Privacy is a basic or a fundamental human right. Under the functions ng National Privacy Commission, yung mismong commission, pwede silang mag-mediation, arbitration. Pero kailangan pumayag kayo. Pero yung complaint, i-receive nila. Pwede kayo mag-usap, sinong matalo dito, magbabayad ng danyos. Sino magde-decide ng danyos? Yung commission. Kung excessive yon, ibang usapan, you can go to court. Same title, kita mo, iba interpretation namin. So, interpretation nila sa title and sa speech ni Senator Angara is that this refers to private companies and government processing information. But I'll read to you the title. An act protecting individual personal information in information and communication systems in the government and private sector, creating for this purpose a National Privacy Commission and for other purposes. So ang interpretation ko, what's the main point of the law? Individual personal information. Where do you find that information? In communication system in government and private.
Pero sa akin, sa title pa lang, walang nagsasabi, hindi mo pwedeng kasuhan yung private. So if you look now at the definition of processing, any operation or set of operations performed used upon personal information, including but not limited to collection, recording, organization, storage. Kung titignan mo kasi yung Section 25, the unauthorized processing of personal information shall be penalized by imprisonment of 1 year to 3 years, but not more than 2 years, shall be imposed on persons who process personal information without the consent of the data subject. So walang nakalagay sino yung persons eh. So parang any person. So in the end, kung pipilitin mo, Ate Aida, na criminal case, ang magde-decide nito fiscal. Hindi ka nadadaan sa barangay kasi more than 1 year 1 to 3 years. So, pa-file ka sa fiscal, titignan ng fiscal, sabihin niya, either yung interpretation ko, interpretation niya. Pero yung narinig ko naman sa yung habol mo, hustisya, not necessarily makulong siya, you can actually file the complaint sa Privacy Commission. Kasi silang unang mag-interpret nito eh. And even if magkaiba yung interpretation naman namin sa criminal, I don't think iba interpretation namin sa civil. So meaning if the commission says, yes, there was a violation, then hindi lang niya mapapakulong. Pero masasabi niya na tama ka, masasabi niya kung tingin niya dapat may danyos ka. After the commission, doesn't stop you from going to court. Last point ko, ang issue kasi dito, sinasabi na si Zorena ang kumuha ng picture. Kanino ba niya nakuha yung picture? Doon po mismo sa meeting place namin. No, but ang may hawak kasi nung passbook na yon, sino? Yung Weng po. Yun yung pinaka-center chief namin. Siya yung nag-ano ng mga grupo. So hindi siya ahente? Hindi okay. po. May grupo kayo. So, yung passbook pala ay hindi hawak ng lending. Hindi po. Ano itong grupo na sinasabi niya? Cooperative. Kung sino po yung gustong umutang para pandagdag puhunan. Kung co-op yun, pareho din yun ng isang private Ayun po, entity. opo. So, yung may hawak niyan, membro siya? Opo. Ordinary membro or nagtatrabaho para doon? Ordinary member din po. Bakit siyang may hawak ng passbook? Siya kasi yung bumuo ng grupo Sa namin. magkakapitbahay ito. Ilan Opo. kayong miyembro? Marami na po. Si Tisay ba, miyembro nito o talagang Hindi inuutangan po. lamang? Taga doon din sa inyo? Opo. Kasi ang sinasabi ni Zorena, ang kanyang intensyon daw ay para hindi sabihin ni Tisay sa kanya na sinungaling siya. Si Zorena ang nagbigay sa kanya bilang patunay na ikay nakakolekta mula sa lending. Ang sa akin lang naman, hindi ka naman inutusan ni Tisay. Kumbaga, kusa lang niya, Ate Tisay, ito na yung pruweba. Sabi ko sa'yo ganun yun po yung mga sinasabi niya. Kaya doon po ako nainis, bakit ganun? Na unang-una, hindi ka member doon anak mo lang. Anong motibo mo? Dahil ba galit ka sa akin dahil ayaw kitang garanturan? Kung sa gobyerno or sa private nagkaroon ng leak, pwede nyo kasing sulatan Sino ba responsible dyan? Oo. But in this case kasi, private din pala. Pag tayo po ay may hawak na personal na impormasyon ng isang tao, hindi po natin pwedeng basta't ipakita sa iba. Respect the privacy. And every single time, ipaalam. Ma'am Zorena, bukas ang show natin sa side mo. Kami naman po, hindi naman namin intensyon, may makulong, may maparus. Ang intensyon lang namin, to share the law, makatulong sa inyo, protektahan ng mga karapatan. But in this case, napaka-importante po na ang privacy ng isang tao ay respetuhin po. Si Zorena ay humihingi ng paumanhin. Naisan niya sana pumunta dito sa ating programa. Sa kasamaang palad ay pumanaw ang kanyang ina. Nakikiramay po ang buong programa. Kami nagpapasalamat kay Zorena dahil nung ito'y nakaschedule, siya'y nais ding sana niya marinig ang kanyang panig. So, mula rito ay patuloy pa rin ang pag-uusap, yung mga abogado ni Kuya Alan at saka ni Ate Pia. Bukas ka naman makinig sa advice kung saan mo ito dadalhin o meron ka nang iniisip na nais puntahan? Ang gusto ko lang po talaga na aminin niya. Tao lang din naman po ako. Nasaktan niya ako, na-depress ako ng sobra. So, i-summarize ko yung pwede mong gawin. Pwede kayong humarap sa isang kakilala nyo na willing mag-mediate. Secondly, so pag civil case, sa korte yan. Number 3, isang function ng National Privacy Commission na yung mga complaint sa kanila i-process nila. Sila magsasabi ngayon dun sa interpretasyon sa batas.
Pang-apat, diretso sa piskal na isang criminal complaint. So, unang titignan naman nung piskal, may crime ba? So, kung tingin niya yung opinion ni ate tama, sasabihin niya, alam mo, may nagawa man siya, hindi krimen to eh. So, i-dismiss niya yung case. Pero pag sinabi niyang interpretasyon ko sa batas, may crime, at mukha ngang si Zorena ang gumawa, pwedeng makasuhan. But sana nga, hindi na umabot doon. Sana nga, magkaroon ng pagkakataon na magkaharap-harap kayo. Klaro? Opo, thank you. Maraming salamat, Ate Aida, ha, sa iyong tiwala. Ito naman, isa pang problema. Halimbawa lamang, marami sa atin ngayon na nagmamasid sa ating palabas, gusto kong magpakasal. Pupunta ka ngayon sa Philippine Statistics Authority. Nalaman mo, nakasal ka na pagdating sa papel. Paano nangyari yan? Ito po ang ihihingi ng payong kapatid ng susunod na ating panauhin. Dito lamang po sa... Matapos mapayuhan sa Cayetano in Action with Boy Abunda si Aida, nabigyan pa siya ng mga karagdagang payong legal mula sa mga abogado ni Kuya Alan at Ate Pia. Sa pamamagitan ng mga payo at suporta mula sa CIA with BA, natutulungan ang mga individual tulad ni Aida na makahanap ng tamang direksyon at solusyon sa kanilang mga problema. Bukas naman ang programa para marinig ang panig ni Zorena para mapayuhan din ito at matulungan na maayos ang kanilang alitan ni Aida. Mars! May kilala akong gustong magtanong eh. Wait lang ah. Ano nga yung question mo? Ano ba? Ito kasi yun, Maritim. Tama ba na kapag gusto mo ikasal, marami pang papeles ang dapat ayusin? As far as I know, basic requirements lang yan. Like, birth certificate, syempre. Cedula, marriage license application form, at Senomar. Yung ilan dyan, kinukuha sa Philippine Statistics Office. Yung Senomar, katibayan na hindi ka pa kinakasal sa iba. Kahit wala ka pa bang Senomar? Gusto mo magkaroon? Teka. Yan ang idudulog sa atin ngayon. Isang babae, nakatalang ikinasal sa hindi niya kilala, hindi niya alam. Gusto nyo bang malaman yung buong kwento? I do! Tito Boy! Narito po para ikwento, Cheryl. Cheryl, Ate Pia, Kuya Alan. Congratulations in advance sa pending wedding mo. Po, 4 na beses na po nagtatry. Bali, ang problema ko po kasi, ngayon ko lang po nalaman talaga na ikinasal pala ko sa ibang tao na hindi ko kilala po talaga. Wala po akong ka-idea kung sino siya. Gusto niyo na magpakasal Ni Juanito. Kaya nag-apply ka sa PSA kasi nga requirement, Kuya Boy, to get the certificate para nga alam na walang legal impediment, di ba? Kasi yung magkakasal sa'yo, may obligasyon sa batas to make sure na walang balakid na legal para mag-asawa kayo. So, pag sulat mo sa PSA, ang sinabi sa'yo? Ang sabi sa akin, magkuwad na daw po ako ng abogado na para i-annul kami. Sabi ko, ma'am, hindi po talaga ako nakasal at hindi ko po kilala yan. Ngayon, ang sabi sa akin na, ayan po talaga, info nyo po talaga yan na nandiyan, na kayo po talaga yung ikinasal. Kahit ako rin po, hindi rin ako makapaniwala na ikinasal ako. Kasi pangarap ko to. 2004, naging kami ng asawa ko. 2005, nagkaanak ako. Nangarap na talaga akong na ikasal. Sabi ko, Lord, ibigay nyo sa akin tong kasal na to. Talagang makikita ko sa asawa ko kung paano ako maging isang tunay na nanay, maging magulang, maging asawa, ganun po. Kaya lang po, 3 beses, hindi po talaga pinalad. So, first time, hindi natuloy dahil? Ang unang beses po, nagkaroon kami ng financial problem dahil nga po, bago pa lang po kami nagsasama. Pangalawa po, merong nag-sponsor sa amin, pero hindi natuloy kasi nga maraming naging balakid din po nun sa sponsor namin. Ito pong pangatlo, nung ikakasal na kami, may sponsor pa rin po kami. Nakita naman po na ang apelido niya is Barnat siya sa birth certificate. Kaya sabi ko, Father, hindi po muna siguro kami magpakasal kasi yung 2 kong anak pa lang na pinapanganak noon, puro Barnachea po. Ayusin ko po muna yung mga papel namin. 2014 po yun. Tapos ngayon na lang po ulit kami nagplano na pakasal na tayo. Kasi yung pinsan ko, asawa niya pastor, nagsabi sa amin na,
ate, ikasal na namin kayo kasi ang tagal nyo nang nagsasama. So, ilan na taon kayo nagsasama? Bali, magto 20 years na po. Wow. 4 po ang anak ko. Yung step by step, ano pong gagawin ko, lalo na't hindi ko talaga alam yung mga ganitong proseso. Baka bukas, napakaraming sumulat sa PSA para i-checking kung may asawa na rin sila o... Lahat tumawag. O baka yung iba nagdadasal sana magkaasawa ko. Out of curiosity ba, sinearch mo man lang sa Facebook yung nakalagay na pangalan ng asawa Opo, mo? or- hinahanap ko po. Meron naman kasi po maraming mga kapangalan. nakita. Opo. Marami pa rin po siyang pangalan. Kaya ang hirap i-search po talaga kung sino doon. Wala po akong kilalang mukha. Tapos mga taga dito sa Pilipinas na nagpunta rito or may relation dito sa Pilipinas. Hinanap ko rin po, sobrang dami pa rin po. Kaya sabi ko, sino kaya dito? Hindi ko nakita ang mukha. Wala akong alam sa info niya or magulang niya, edad niya. Wala akong kaalam-alam po. May mga purposes to appear that you're married. Kasi for example, nakita ko yung pangalan. Sa pangalan pa lang, ibang lahi. So, di ba, one way to get legal stay in the country is to say that you're married to a Filipina. I'm not saying this is the case, ha. Siyempre, katulad nyo rin, nag-iisip din ako na, Paano kasi ang nangyari? una kong tanong, ate, baka naman mali, baka may kapangalan ka. Pero sa application mo pala at sa file nila, no, maraming impormasyon doon, pati birthday mo, Lahat po pati halos. pangalan ng parents mo, Opo. ganyan. So, hindi to mistaken identity ni Cheryl. Ito ang tunay na mystery man sa buhay mo. Nahack po kasi yung account ko na Facebook ko dati po. Ang sabi ng anak kong dalaga, ma, baka yun yung dahilan. Ang hili ko po kasi dati, lahat ng picture ko, yung mga ganito namin, papeles, ID ng mga anak ko, pinipicturean ko po. I want to warn the public, all kinds of scam ngayon, lalo electronic, marami. Ipadala din natin yung kaso mo sa NBI. Kasi nga, baka nagagamit na ikaw or yung marriage mo o yung account sa kung anuman. Sana hindi. Pero tama yung anak mo, buti ganun mag-isip. Kaya medyo kampante ako kasi naka-only me lang po yung pag nagbaano ko ng mga ID, hindi ko po pinopost na pagkalahatan, pampad. Yes, may privacy laws and everything, but just because it's just for you, the mere fact na it's on the internet or it's in a cloud, pwedeng puntahan yun illegally. Ano po yung mga step na dapat kong gawin para maayos ko po to? Pangalawa po, kailangan ko po bang gumastos? Wala akong kaalam-alam dito. Ako man yung taga-PSA, siyempre, tetestingin din kita. Kasi kung lahat naman ng pumunta ay magsasabing hindi ka kasal. Hindi ako yun. Diba? Hindi mas madali pa yung kaso sa annulment or sa other ways to dissolve the marriage. Diba? Hindi sa pinagdududahan ka, hindi ka kilala. So kung ikaw gulat, maaring gulat din yung mga iba sa gobyerno na paano mo sasabihin wala kang asawa? Dito meron. Pwede natin pangalanan yung... Kasi ang dami-daming lumalabas tuwing itinatype. What was the name? Rashpal Singh po. Rashpal? S-I-N-G-H. Dagdag ko lang, no, dun sa Blue Ribbon Committee ng Senate, kung saan ako yung chairman, tinalakay namin ay yung ang daming report na ang mga government documents, particularly government IDs, in particular birth certificate, pero in this case, baka kasama yan, napepeke. So, lumalabas na parang may sindikato or merong mga local civil registries na pumayag sila or nagpagamit sila na nalirehistro nila yung hindi talaga Pilipino tapos nabibigyan ng birth certificate. Meron kasing benepisyo para sa isang foreigner na ipakitang kasal siya sa Pilipino. Yung katanungan mo sa anong proseso, pupunta ka talaga sa korte. It's a petition for correction of entry. Bakit ka kailangan pumunta sa korte? Pag yung substantive, yung papalitan, napakalaking bagay, katulad na yung change ng status, single, married, hindi clerical error yun eh. So, hindi yan pwedeng gawin lang ng civil registry. Yung gano'n na status, kailangan talagang busisian lahat ng dokumento, binibigay talaga sa huwes yun. Nakakalungkot man na ikaw ang napeperwisyo, parang ba't ikaw? Kaya siguro ang pwede naman namin itulong sa inyo is tulungan ka namin dyan sa prosesong yon. And hopefully, kung hindi naman to sindikato, pero may isang nanloko talaga, di ba nanloko talaga? Mahuli yon. Sana maayos natin to para makiselebrate kami sa'yo ng 25th mo na talagang kasal na kasal ka na sa minamahal mo sa buhay at hindi sa isang Rashpal Singh na hindi mo makilala. Bali, ang asawa ko nga po nagbibiro sa akin, sabi niya, kabit lang pala ako. Ang ano ko po is, gaano po ba kalaki ang gastusan ko para sa pagpapaayos po nito? Kasi welder po ang asawa ko, pero ako po is nasa bahay lang po talaga. May filing fees yan, for sure. You need to have a lawyer, no? Kasi ano to sa korte. Kaya doon naman siguro na lang kami makakatulong sa'yo. Wedding gift na namin. Oh, yun. Thank you po. Thank you po.
Salamat po ng marami. Kasi sa totoo lang po, pinangarap ko talagang ikasal. Kakasal ka, huwag kang mag-alala. Oo. Kakantahan ka namin ng Here Comes the Bride. Ngayon ko lang po nare-realize, kasi sa totoo lang po, ang aking, pinagbawalan ako ng anak niyan. Ngayon, sabi ko, ilagay natin lahat ng mga yung mga picture mo dyan sa, sa Facebook, kasi yung mga papel na picture, yan, ganyan. Mawala man yung mga yan, pwede mong balik-balikan sa Facebook. Ayun ang dahilan ko dati. Ngayon, nare-realize ko, mali pala talaga yung mga ginagawa ko noon. Kaya, importante kung may mga important documents, palagay ko lamang, may mga ibang pamamaraan para ma-safe keep, ika nga. Kuya Boy, just to pay tribute sa Singapore government at sa namamahala pati Singapore police, yung anti-scam center, nandun yung police, nandun ang representative ng bangko, nandun ang representative ng mga telco sa isang opisina. Kaya pag may mag-complain, ma-actionan kagad nila. So, isa to sa tinitignan at pinag-aaralan natin. Talagang pag nilabanan mo yung scam, kailangan talaga ng collaboration. I know it's hard on you na emotionally, but I want you to know, malay mo, etong small step na ginawa mo is a big step in fighting scam. So I'm really hoping na whether it's the PNP na anti-cybercrime or yung NBI, they'll really look into it. Tutulong ang ating mga abogado. Siyempre, yung mahal, di ba? Yung pagproseso ng lahat ng mga bagay na ito. Pero kami nagpapasalamat sa iyong tiwala sa Cayetano in Action. Asawa ko po talagang nanonood dito. Siya mas nakapokus, sabi niya, Ma, subukan mo kayang ilapit yung problema natin kay Cayetano. Kaya po, nag-chat kagad ako sa page niyo po. Mabuhay ka! Maraming salamat, Cheryl. We're hoping na bahagi ang Cayetano in Action sa iyong darating na kasal. Yes. Sana po. Ang susunod naman na ating tatalakayin ay kwentong may kulay ba ito ng pananakit ng bata? Kwento ba ito ng magkaibigan? Kwento ba ito ng trabaho na nagpaalam o hindi nagpaalam? Masalimuot ng konti ang kwentong ito na ihihingi ng payong kapatid kay Ate Pia at Kuya Alan. Yan po ang kwento ni Ken at ni Enrico. Matutunghayan ho natin yan sa pagbabalik na Sa payo ng Cayetano team, ipinakuha kay Cheryl ang copy ng kanyang di umanong marriage certificate sa Philippine Statistics Office. Nang makuha ang dokumento, lumabas na bukod sa maling address, peke rin ang pirma ni Cheryl. Ito ang gagamitin ng private law office na kinuha ng programa bilang basihan para sa pagpapawalang bisa ng peking kasal ni Cheryl. Kuya Alan, Ate Pia, sa kasal ko gusto ko po kayong maging ninong at ninang. Salamat po. itong payong kapatid. Ano ba ang inyong alam? Yung humihingi po ng tulong sa atin ngayon, may kinalaman sa child abuse or maltreatment. Oo. Si Enrico po yung may business, may negosyo. Ano ang negosyo ni Enrico? Kantin po. Karinderya. And then, pagkatapos, Tim, anong alam mo? Nag-apply naman po dito si Ken kasi wala po siyang trabaho. So, naghimasok po siya, pumapasok po siya kay Enrico. Stay in. Tapos yung anak niya, yung parang nireklamo niya, parang minsan sinusuntok daw, nag-cellphone lang yung bata. Sa akin, hindi pwede yan. Ang aalamin natin mamaya sa payong kapatid ay, nagpresenta ba ito, nag-apply ba ito, inimbita ba ito ni Enrico si Ken na magtrabaho? Parang nagrereklamo yata siya na sa job description niya. Lahat ginagawa niya na. Washer, ano pa? All around na po yung ginagawa. So saan nag-umpisa ang problema? Doon sa nung sinasaktan na yung bata, tapos pinapakain nung nahulog na mga pagkain. Okay. Kaya ang mabuti pa nito ay punta na tayo doon sa studio at makinig tayo kung ano ang tunay na kwento. According to Ken, ano ang payo na maibibigay ni Ate Pia at Kuya Alan? Tara, okay. Sige po. Punta na tayo doon. Sinabi? Ate Pia, Kuya Alan, Hello po. si Ken. Kaya lang na, Ate Pia. Welcome. Hingi lang po sana ako ng payo ko. Ano pong the best gawin ko po sa doon po sa nireklamo po na
nanakit po sa anak ko, may pagbabanta. Dami po, pati po paninira sa puri namin mag-asawa. Kaya daw po kami umalis sa trabaho, gawa ng marami daw po kami nakupit. February po, nag-stayin po kami sa kanila, ma'am. February ngayong Yes taon? po. Okay. Ito pong April 16, nagpasya po kami na mag-stay out po ulit. Stay out, okay. Bago po mangyari yung pag-stay out po namin, nangyari na po yon yung pananakit po sa anak ko. Tumakbo po Ilang taon ang anak mo? 3 years old po. Maliit pa lang po. Tumakbo po yung anak ko, nakita ko rin po sinuntok po dito. Naghiwa po ako ng... Nananakit, babae o lalaki? Lalaki po. Naghiwa po ako ng kamatis sa kusina. Pero umiyak na lang po ako kasi wala po akong magawa. Wala po akong magawa kasi kailangan namin kumita ng asawa ko. Para sa panggatas ng anak namin. Pareho kayo doon nagtatrabaho? Opo. Pero wala na kayo doon? Wala na kayo doon? Wala na po. Ngayon po, umi-extra po ako sa construction worker. Pinipilit ko po maghanap ng trabaho. Pero ikwento mo kay Ate Pia, Kuya Alan, bakit kayo nag-stay in? Dati kayong nakatira doon lang sa likod. Opo. Nagkaroon po ng problema yung sa asawa ko, sa kuya niya. Kaya pilit ko po inalis yung asawa ko po doon. Kasi yung po nakarinig naman sa site na salita. Okay, so kayo nag-stay in doon kina Enrico? Opo. Okay naman po yung pag-uusap namin noon eh. Binigyan niya ng to kay asawa ko. Maglinis ng bahay. Every Saturday, maglinis na electric pan, maglaban ng basahan. Pero ginawa po na asawa ko halos araw-araw po. Hindi po every Saturday, halos araw-araw po yun. Gawa po na naikisama po kami sa kanila. Kaya po sila galit sa anak ko. Ayaw po nila ipahawak yung aso nila na sityo. Doon sa anak ko po, na niyayakap po na anak ko. Tapos yun po din po yung sa pagganon niya ng anak ko sa may upuan. Magkatabi yung aso niya, kaya po ginanon niya, hinawi niya, muntikan po sumubsob yung anak ko. So yung pananakit, hindi mo lang narinig o nakita mo din talaga? Nakita ko rin po. I'll tell you, Ken, at yung mga nanonood kung bakit ko tinatanong, no? Kasi yung unang kwento nga sa akin is parang nagsusumbong yung bata. Kasi remember, Kuya Boy, yung ebidensya importante. Kasi wala naman mako-convict, especially of a criminal case, di ba? Compared sa kung civil case yan, sa criminal, you have to convict beyond reasonable doubt. Meaning, walang reasonable doubt na ginawa niya yon. So kasi, yun ang gusto ko i-emphasize. Ibang usapan kung nagsusumbong yung bata at hindi mo sure nga kung ang sinusumbong talaga niya ay sinaktan siya. At iba talaga kung yung nanay o tatay or anyone saw it. Naintindihan ko yun, na hindi muna kayo umalis, hindi muna kasi nga kailangan nyo ng pera, empleyado kayo, etc. Wala kayong basta't matitiran, gaya nagka-problema sa dati, no? But ang question ko, did you confront Kim nung nakita mong sinasaktan? Hindi po. Binaliwala ko po yun kasi kailangan po namin ng trabaho ng asawa ko. Alam niya na nakita mo? Opo, alam po. Kasi baka po paalisin na lang kami. At what point nang sinabi mong, hindi na pwede to, hindi na April 29, di na po kami nakapasok ng asawa ko. Gawa po nung nilagnat po yung asawa ko. Marami po siyang bungang araw sa katawan. Binantayan ko po, napuyat po kami. Nalit lang po kami ng gising. Ang dami na po text sa amin na kung ano-ano po. May banta na po na pinapapuntahan po kami sa kaibigan namin na papakulong daw kami. Gagawan daw kami ng butas. Paano kayo na-accuse? Sa inyo mismo, sa ibang tao, pinost ba? May sinabihan sila? Opo, may witness po kami doon din po, binanggit po nila doon sa 3 kaibigan namin. Na pinahiya rin po nila, kaya po ngayon, hindi na po sa kanila sumasama po yun. Nagtalo kayo nung text na bakit wala pa kayo, bakit hindi ka pa pumapasok? Bakit hindi kayo pumapasok? Opo. So, you're still both in the same barangay? Opo, same po kaming barangay. Nagbarangay na kayo, hindi pa? Hindi po, kasi Hindi po, pa. naisip ko rin po, kakilala nila yung barangay, baka po baliwalayin po kami. Ano ang gusto mong hingin na advice in the sense na anong gusto mong mangyari? Katahimikan lang? Gusto mo ng hustisya? Gusto mong kasuhan? Gusto ko lang po malinis yung pangalan namin doon sa lugar namin. Humingi silang public apology sa akin doon sa nangyari sa anak ko po. Ate Pia. Ano din kasi ako sangayon din ako dun sa pagtatanong sa'yo ni Alan na gaano ba katagal na kayo doon, lumaki ba kayo doon, sirang-sira ba kayo doon na ganun kahalaga sa'yo. Dahil ako'y naniniwala, napakahalaga yung reputasyon. I can see it sa'yo na bilang ama ng tahanan, parang gusto mo ipaglaban yung anak mo, tapos yung mailagay din sa tahimik pati yung asawa mo, tapos siniraan pa kayo. Naintindihan ko yun. Meron kasing wisdom, no? May wisdom yung ni Alan na ang bigat kasi na habulin mo yon, no? Ito
na, ito na yung payo ko sa'yo na gusto mong ilaban, pwede mo siyang kasuhan ng abuse, no? Abuse dun sa bata. Pwede mo talaga siyang kasuhan dyan. And then yung paninira sa inyo, may laban ka dun. So, kung sa may karapatan ka. Yung ano kasi, pag krimen, pagpunta mo sa piskal, pag pumunta ka dun, wala kang bayad eh. Pag criminal po, ang kaso kasi dun is People of the Philippines versus. Kaya, pag nagbigay ka ng salaysay mo at nakita nung police, yung police bibigay din niya sa piskal, pwede rin diretso sa piskal, malakas ang kaso mo, kakasuhan natin to, wala kang gastos. Ang gusto ko lang isipin mo, and dito siguro yung after the show na, I hope, the fact na naikwento mo sa amin, alam mong may isang Kuya Alan na nakinig sa'yo, may Ate Piang nakinig sa'yo, may Kuya Boy na nakinig sa'yo, doon at least first base, di ba? Yung karapatan mong mag-file ng kaso, hindi naman bukas mawawala sa'yo eh. I'm not sure. Mamaya, pasabi ko kung ilang years, di ba? Sana, pag tayo mo mamaya, magaang ang pakiramdaman mo dahil alam mo, may karapatan kang ilaban yan. May karapatan ka. I'm a little bit worried about you dahil sobra kang emotional. Igihan mo yung paghahanap ng ibang trabaho, tulungan ka din namin, lumipat na lang kayo doon dahil parang hindi ka okay doon. I-summarize ko lang yung legal advice ni ate dahil sang-ayon naman ako doon. You can file criminal case for child abuse sa fiscal's office or pwedeng complaint sa police tapos dadalhin sa fiscal's office. Di na kailangan dumaan ng barangay yan. More than 1 year yung penalty niyan. Secondly, yung sinabi ni ate na kung sapat ang katibayan mo at lalo kung may witnesses or screenshot ka, kung siniraan kayo, di ba, whether yan ay defamation or libel, no? Okay. Pangatlo, kailangan ko pa to pa-check pag nag-usap kayo ng abogado, but assuming covered kayo ng minimum wage law, kahit pumayag or sinabi lang hanggang 400 lang, pwede maghabol kasi yung empleyado sa back wages niya kung dapat binayaran ng tama. So, what I want to tell the public and you, there are many ways to get justice. So, kailangan minsan strategic ka rin. We'd like to thank you for listening to the advice, but I'd like to assure you, decision mo yan, and either way, we would like to help, di ba? Ken, maraming salamat. Thank you po, iyong Tito tiwala. Boy. Thank you po, Kuya Alan. Thank you po, Ate Pia. Merong mag-aantay sa iyo si Larry at ang ating mga abogado para ipagpatuloy ang inyong pag-uusap. Maraming salamat. Thank you po. At meron tayong pasasalamatan ng mga bayani dito sa ating bayan sa pagbabalik po ng... Sa pagbuhos ng luha ni Ken habang kapanayam sina Ate Pia at Kuya Alan, dala raw ito ng mga sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim sa sarili. Pinayuhan si Ken ng Cayetano team na humanap na ng lugar na malilipatan. Sasagutin ng programa ang kanyang 3 buwan na upa. Bibigyan din si Ken ng tulong pangkabuhayan at ipagagamot ang kanyang may sakit na biyanan. Sobrang thank you po, Tito Boy, Kuya Alan, Ate Pia. Sobrang laking blessing po lang binigay niyo po sa amin. Lalo-lalo na po sa pamilya ko po, sa anak ko po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Salamat, Kuya Alan. Salamat sa kapatid ko dahil lagi siya nakasuporta sa amin. Salamat, Ate Pia. Salamat sa partner ko kasi hindi niya ako iniiwan hanggang ngayon. Nandito pa rin siya sa tabi ko. I love you. Salamat sa kapatid ko. Salamat sa asawa ko, sa aking pamilya. Salamat sa kanila sa walang Salamat sa partner ko. Salamat po sa magulang ko. Salamat sa Ang paggalinga at pagpapatuloy sa mga may sakit ang naging misyon niya sa buhay. Narito ang kwento ni Pastor Juni at ang kanyang pagtatag sa silungan ng pag-asa. Na-diagnose po siya ng yolk-sac tumor and Germ cell tumor, ovary cancer po. Stage 3 po siya.
Nung time po na yun, nung hindi pa po kami na-refer dito po sa Silungan, sobrang hirap po talaga. Kasi like po sa pamasahe, tapos San Mateo, Rizal pa po kami iuwi. Pero nung na-refer na po kami dito sa Silungan ng Pag-asa, malapit na lang po kami sa PGH, pwede pong walking distance. Then, list na po sa mga namin gastos. Sobra pong laking tulong. Unang-una po, sa tutuluyan pa lang po, pagtanggap po sa amin ni Pastor. Kasi kung hindi po kami tinanggap, siguro po baka sa gilid-gilid lang po kami tutuloy o hirap pa rin kami magpabalik-balik. Sa sitwasyon niya po kasi dalawa sila, PWD anak ko. Tanggap na tanggap yung kuya niya kung sa sitwasyon niya. Saka yung dumating naman yung sakit niya. Alam mo yung, hindi mo alam yung gagawin para kang saan ka tatakbo. Bakit nangyari? Bakit yung... Pero nung napunta kami ng Silungan, andun yung pangarap din ni Pastor sa amin kung bakit binigay ng Lord yung ganong yung mga pagsubok, yung dasal, kapit sa Diyos. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na alam niyang hindi mo kakayanin, yung mga ganun po. So, yung mga ganun na prayer ni Pastor para sa mga anak namin, para sa aming pamilya, yun yung isa din sa mga inugutan namin mga lakas, mga nanay. Ang naging sakit po niya nung 2 years old siya ay acute lymphoblastic leukemia. Isang klase po siya ng cancer sa dugo. Malayo po kasi ang bahay talaga namin. Kung meron po kasi siyang session ng chemotherapy na everyday, parang 5 days po na dire-diretso. Kung uuwi po kami sa bahay, mapapagod po siya masyado. Kaya malaking bagay po na meron kaming nauuwian dito na malapit lang. Siguro hindi po namin matatapos yung yung chemotherapy niya kung wala po yung silungan. Ang pinakamahirap na parte po nung nagpapagamot siya, parang sa araw-araw po na meron kaming nababalitaan ng mga kapasyente niya na nawawala, parang lagi pong nababagabag ba ako na minsan gabi nagigising po ako na bigla ko pong titingnan siya kung humihinga pa. Hindi na po ako humihingi sa Diyos. Parang bawat araw po, nagpapasalamat na lang ako na nandyan pa siya. Parang gano'n na lang po. Actually, nabuo ang Silungan ng Pag-asa dahil sa yung nangyari nga sa anak namin na nagkasakit. Nagkasakit siya nung 5 years old siya. That was 2009. So, nagkasakit siya ng Kawasaki disease. At muntik na siyang mamatay. At ang sabi ng doktor, ihanda na lang namin yung aming sarili kasi pwede na siyang mawala. Siyempre, bilang pastor, so hindi kami sumuko. At ang nangyari nga po ay nung nasa hospital kami, hiningan kami ng 100,000 at that time. Pero sabi nga ng doktor, kung wala kayong 100,000 ngayon, ay labas muna kayo sa hospital. So, yung feeling mo na, na mawawala na yung anak mo tapos kailangan mong lumabas kasi wala kang 100,000. At yun yung time na, na sabi ko sa Lord, Lord, kaya mong maghimala. I really praise God kasi yung time na yon, yung budget na kakailanganin namin, ang daming ginamit ng Lord na iba't ibang tao na tumulong sa amin para madala namin uli yung anak namin sa ospital. Pero literally, ay lumabas kami sa ospital, umiiyak ako. Doon ko nakita na ang daming natutulog sa gilid ng hospital. Sabi ko sa kanila, bakit kayo nandyan natutulog? Sabi nila, kami ay galing ng probinsya, wala kaming matuluyan dito sa Manila. That was 2009. So, nag-pray pa rin kami. And then, nung time na yon, yung anak namin, umukay na siya. Pagdating ng September, same year, same child, nagkasakit siya ng dengue naman. 28 na lang ang kanyang platelet. Eh, sabi ng doktor, anytime, pwede na mamatay uli anak mo kasi nag-internal bleeding na siya. Yun na yung sabi ko sa Panginoon, Lord, ano po ba ang purpose mo? Bakit nangyari uli sa amin ito? Tapos nakita ko lang yung mga bata doon na may sakit. So, nag-start na kaming tumulong. Nag-start lang kami mag-share ng food, ng kung ano-anong bagay na pwede namin i-share. At doon ko na-realize na merong ipapagawa ang Lord. Pero nag-materialize po yon, yung shelter talaga is 2015. Kasi wala kaming resources, wala kaming pera. Meron lang ako, puso na gustong trabahuin, pero wala kaming pera talaga na pangtulong.
So ang ginagawa namin, bumibisita kami sa ospital, pinagpipray, hinihingi namin ang reseta, binibili namin. Tapos nagpapasalamat ako sa Lord kasi may mga taong tumulong. Nag-gift giving kami sa hospital nung kung saan na lumabas yung anak namin, na gumaling na siya. At ngayon, nakita namin na yung anak namin malaki na siya. So nag-aaral na siya at isa siya sa tumutulong ngayon dito sa shelter. Mga natulungan po natin ay nasa iba't ibang probinsya na. Meron nga galing ng Paticul Sulu, Zamboanga. Umabot na po tayo sa almost 170 na pasyente na natulungan natin. Ang samahang nabuo sa Silungan ng Pag-asa ay pinagtibay ng kanilang pagmamalasakit sa isa't isa. Pastor, nagpapasalamat po kami sa inyo sa lahat ng tulong at suporta niyo po sa amin. Meron pa pong isang gustong magpasalamat sa inyo. Dear Pastor Juni, kahanga-hanga ang kabutihan na ipinakita mo lalong-lalo na sa mga taong nakikipaglaban sa kanilang sakit. Hindi ka lang nagbukas ng tahanan para sa kanila, nagbibigay ka rin ng isang bagay na hindi matutumbasan at ito ay ang pag-asa. Mabuhay ka at dasal namin na marami pang tao ang tumulad sa iyo para magbigay ng pag-asa sa mas nakakarami. Kasama ni Ate Pia, Tito Boy at lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda, taos puso kaming nagpapasalamat sa iyo. Muli, maraming salamat. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. PS, maaari ka ba naming maimbitahan sa studio upang personal na mapasalamatan? Thank you po. Siyempre po, willing kami na ma-meet namin kayo. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa amin dito sa CIA. At maraming salamat kay Junior. Doktora, maraming salamat. Thank you so much din po, Tito Boy. Kuya Boy, ang pumasok sa mind ko while watching the video, no? I mean, now, while we're talking about it, yung nasa Bible din, Pastor, na faith without action is dead. May napanood ka o may nakita ka, tapos naawa ka, tapos nag-pray ka, Lord, sana tumulong ka. Pero minsan bigla kang magigising, sandali lang. Baka ako ang gusto ni Lord gamitin para tumulong. Kami ay nagpipray na God willing, makapag-expand pa ng isa pang lugar para marami pa tayong matulungan. Kasi naawa ako sa kanila dahil para lang ma-avail yung magandang treatment ng mga hospital, kailangan nilang mag-stay for 1 month or minsan nga ilang buwan na silang natutulog lang sa upuan. Kaya kami ay in-extend namin yung tulong sa kanila. Titira sila sa shelter natin ng libre, pati pagkain nila libre. Pastor, thank you very much na you have faith. Thank you very much, Doktora. But thank you that you took it a step further. The resources that God has given these people are used. So, from the bottom of our hearts, thank you. And we really want to help. No, we really want to help kasi ano talaga, it's a need that and kaya naniniwala ako sa sinabi niyo dahil labas-pasok yung mga bata, pamilya doon sa hallway, nakita ko talaga yon. Kaya the need to support them outside, and ang ganda rin naman na kahit papaano makalabas ng ospital kasi lalabas-pasok din yun eh. At least dun sa shelter nyo, para silang nalayo din ng konti dun sa ospital. Parang para silang living a normal life bago sila babalik na naman para magpa-treatment. So God bless you. Ito ay token lang ng aming tulong na umpisa pa lang sa tulong na maaasahan nyo from CIA with BA. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you, Kuya Alan. Thank you, Tito Boy. Yes, thank you, Lord. What is important to realize, what is important to know at this point is that masarap tumulong doon sa mga may sakit,
Pero kailangan maalala ho natin na may pamilya po yan na nakapaligid. Importante na suportahan din natin ang mga pamilya, and that makes it doubly expensive. Kaya kailangan magtulungan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Mabuhay ang silungan. Sa ating pagbabalik naman ay meron tayong mga regalo na ipamimigay. Lahat ng ating audience ay mag-uwi ng regalo at tayo maglalaro ng Alan Pia Pick. Kung saan ang ilan sa atin na may mag-uwi ng 2,000, 3,000, 5,000 and 10,000 pesos. At magaganap lamang yan dito sa... Kami nagbabalik po dito sa Kayitan in Action, Alan Pia Pick. Kayo ba ay handa na manalo ng 2,000, 3,000, 5,000 and 10,000 pesos? Tayo tayong lahat. Okay. Maritim, tulong. 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Umpisa na natin. Dito tayo. Ang mananalo sa inyo ay makakalaban si Ate Pia. Okay? Ready? 3, 2, 1, go! Ayan, congratulations. Maraming salamat. Ano ang iyong nararamdaman? Handa na? Super happy. Sige, subukan na natin. 3, 2, 1, go! Si Ate Pia, pag nananalo, hindi siya masaya. Halika, doon tayo. Magpapaikot tayo ng ruleta. Okay. Pagka dumiretso sa linya, kahit anong white line, kasi napakahirap niyan, 10 pa rin ang ibibigay na. Okay. Go! 10,000! 10,000 pesos! Suwerte naman. God bless you. Salamat. Oh, tayong dalawa. Dito naman. 3, 2, 1, go! But you have 2,000 pesos. Congratulations. Okay? 3, 2, 1, go! Oh, meron pa dito, meron pa. Hilingin natin, magkano? 10,000! Go! 10,000! Ayan, maraming salamat. Thank you very much. At katulad ng aming pangako kanina ay lahat mag-uuwi ng regalo mula sa La Luna, mga ensaymada, at mga regalo mula sa JC Premier. Maraming salamat. Boy, no? Usually, di ba, pagka payong kapatid, parang in-expect natin, straightforward, eto yung facts, eto yung kaso. Pero makikita natin na yung sinasabing it's complicated, hindi lang pala sa relationship yon. Lalo pag yung problema, nagpatong-patong na. So, katulad ng parati nating sinasabi, pag maliit pa lang yung problema, di ba, i-address na natin. Well, ako naman ang
personal ko din na experience dito sa pagtalakay natin ng payong kapatid. Pagsasama ko na yung sa Data Privacy Act natin. Regardless kung civil code ang apply natin or yung Data Privacy Act, it's a reminder to all of us. Sabi nga ng civil code natin, and it's basic etiquette, di ba? Respect people's privacy. Respect lang. Ang naman, ang take-away ko ay kailangan tactical din tayo. Kailangan hindi rin tayo nagpapadala ng padalos-dalos, yung mabilis. Kasi ang daming considerations. So, importante talaga na pinag-iisipan ng mabuti. Yun ang take-away ko sa inyong dalawa. Maraming salamat. Hindi tayo perfect, pero ang gusto kong i-perfect nyo, huwag kayong magpaapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Doon tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo next week. At tayo'y marami na namang tatalakayin, marami mga regalo ang ipamamahagi dito lamang sa